Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 13. Acts chapter 13 o aklat po ng mga gawa, kabanatang 13. Verse 4. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? And now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time." Immediately, mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had occurred. So he was astonished at the teaching of the Lord. Manalangin po tayo. Ama, nais namin lumapit sa inyo at ihingi po kami ng patnubay. Nawa sa aming pong pag-aaral at pag-uusap ng inyong mga salita, hindi po madimla ng aming kaisipan ang aming mga puso ng kadiliman, bagkus magbukas ang aming kaisipan, ang aming mga puso, upang sa gayon ang mga salita po ninyo ay maunawaan namin at kumilos ito sa aming mga buhay at makonvict kami to act accordingly, sumunod sa inyong mga katotohanan at hindi po namin talikdan ang mga ito. Patnubayan din po ang inyong abang lingkod sa pangangaral ng inyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Kapag nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos, whether you do it on a mission trip o gagawin po yan sa isang mga Bible study o kung sa alinman, basta't ipinapangaral po ang salita ng Diyos, persecution don't end. At nagtutuloy-tuloy po yan. Kahit po mga simpleng film showing. Ayon sa isang pastor, nung nag-aaral po kami to do film showing, magpapalabas sila ng Jesus film, and then yung mga tao, yung merong isang lasing nakikialam at nakikigulo sa kanilang gawain. Kaya mahirap i-deal, diba? Lasing, papasok doon sa film showing. Ang mahirap pa naman sa film showing, gagawin mo to sa public areas, sa plaza, o saan area na pwedeng maupo at manood yung mga tao. What they did is,
hindi nila pwedeng awayin yung lasing. At hindi sila pwedeng gumawa ng komusyon o baka masira yung kanilang film showing. Ito yung ginawa nila. Yung kasama nila na 6-footer ay tinawag at sinabi na mayroong lasing doon. Yung kasama nila is a gentle giant at tiniharap nila doon sa lasing. Sabi nila, kausapin mo yung lasing. Siyempre, 6-footer pa naman. Tapos tumapat sa kanyang harap. Sinabi niya, anong gusto mong mangyari dito? O doon ka muna, kung manunood ka, maupo ka doon. Kung hindi naman, umuwi ka na. Siyempre, 6-footer, tumigil yung lasing sa kanyang paggugulo. Mga kapatid, kahit po sa panahon nila Apostol Pablo, there is no smooth sailing sa kanilang ministry. Hindi lahat ay mga simpleng senaryo, hindi lahat mga mapayapang mga pangyayari. They face trouble. Pag-usapan po natin the first mission. The first mission. Meron 3 bahagi po, ang verse 4 hanggang verse 12. Yung unang bahagi po niya, that is in verse 4 hanggang verse 5, is the place. Ang verse 6 hanggang verse 11, the persecution. Ang verse 12 is the product. The place, the persecution, and the product. As I move on sa pag-aaral po nito, mga kapatid, ipapasok na lang po natin yung iba pang mga parte nito na kasali. Ang pagsisimula ng mission ay iba-iba ang conviction, especially in our days. Yung iba ay malalim na naisin na may bahagyang salita ng Diyos. Kapag meron ako nami-meet na nagmi-mission sa mga ITAS, lagi ako sinasabi sa kanila, when you do your ministry sa mga ITAS, lalo na yung Kapampangan, sabi ko, please invite me at sasama ako sa ministry. Wala pa pong nag-i-invite. Papa-invite sana ako doon sa Duweg. Kaya lang, sabi ko, kapag sa Duweg, ayoko sa taas, gusto ko sa baba. Mahirap akyatin yung lugar. But wala pa nag-invite. I hope someone makapag-invite po sa akin. Meron lang akong desire para abutin sila sa ganong pagkakataon. Sabi ko, lalo na kapag pastor yung tuturuan nyo mga ITAS. Sabi ko, invite nyo ako. I'll volunteer. Mga kapatid, iba-iba ang itsura ng ministry, iba't ibang mga lugar. Ang lahat ng pag-convict nito, mga kapatid, in going to a mission, ay galing po ito sa conviction ng banal na Espiritu. Hindi ito isang mabigat na mayroong problema sa mission nowadays. Maraming na-encourage to go on mission at maraming nagpe-fail because the heart is not part of it. Hindi kasama yung conviction, hindi kasama yung puso to do the ministry. Madaling gawin ng mga ministry, a simple requirement. Magba-Bible study ka, nag-graduate ka kasi sa Bible School ng mission, at missiology ang iyong natapos, and therefore you go to a mission. Yun yung gusto mong gawin, and then eventually aatras ka sa mission dahil sa bigat ng mission. Kahit po sa pagpapastor, masarap tignan ang ministry ng pastor. Kaya maraming natutuwa. Maganda, pagka-pastor, you were blessed, you were so spiritual, mas malapit ka sa Diyos, etc., etc. But behind the scene is so difficult at hindi naunawaan ng mga iba. Therefore, when you dive in the ministry, then eventually you'll fail. Kaya pagka binabasa niyo si Timothy, at sulat ni Pablo kay Timothy, always look to a pastor when you read. Kapag hindi nyo maintindihan, Pastor, gaano kabigat ang ministry ng manggagawa ng Diyos? Read 1 and 2 Timothy together with Titus, and then hanapin ninyo at pakinggan habang binabasa nyo ang damdamin ni Pablo at damdamin ni Timoteo, kung ano ang nangyayari sa loob ng ministry.
In mission field, it is the same. Ang mga misyonero ay nakakaranas ng ganon. But conviction should come from the Holy Spirit. The movement of the Spirit, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mananampalataya ay napakahalaga. Katulad nila Pablo, they were convicted by the Spirit. But noon, in this time, o sa panahon ni Apostol Pablo, nagsalita ang banal na Espiritu. But in our days, it's simply conviction. Alam niyo na merong nako-convict dahil merong passionate pastor o inspirational minister na nagsalita that they should go on mission. And without the support of the church, spiritually, missions fail. Pero ito mga kapatid, tandaan natin, ang pagkilos sa paggawain ng Diyos, ang nauuna ay ang banal na Espiritu. At saan yung place? Ang dalawa, si Apostol Pablo at si Bernabe, malayo ang kanilang gagawing ministeryo, pero meron silang piniling lugar. I hope may mapa tayo sa likod. Kayo, may mapa ulit. Ang gugulo na naman ako, no? Guguluhin ko po kayo ulit sa mapa kasi, mga kapatid, masanay na kayong maghanap ng mapa sa likod. Ang hahanapin niyo pong mapa sa likod is Paul's Missionary Journey. Okay? I hope meron po, no? Hindi po lahat may mapa sa likod. Yung isang Bible kong dating ginagamit na NIV, nagtataka ako, wala siyang mapa para dito. Kaganda-ganda ng Bible, wala siyang mapa para sa kailangan ko. But sa first missionary journey ni Paul, meron naman kayong makikita na mga doon sa likod. Iba-ibang kulay yan kapag colored yung Bible ninyo. Kapag hindi naman, iba-ibang guhit ang ginamit. Dotted, straight line, or dili kaya ay mas mahaba na putol-putol na linya parang expressway o sa highway na putol-putol. Ang first missionary journey ni Paul, yun po yung makikita ninyo. Sa first missionary journey ni Paul, of course that is with Barnabas, makikita nyo dun sa taas ng Palestine, o pag umakyat kayo, makikita nyo si Damasco, tapos makikita nyo pa doon sa pinakataas yung lugar po ng Syria. Sa taas ng Syria, doon nyo mahanap si Antioch. Okay, si Antioch, kapag bumaba ka sa Antioch, doon nyo makikita yung lugar po ng Seleucia. Di ko alam paano po pinopronounce ng mga Seleucian. Yun yung lugar kung saan sila sasakay po ng barko. Okay? Sasakay sila ng barko at tatawid sila ng dagat. Hindi naman malapit, mga 100 kilometers lang. Okay, parang saan na ba naabot siyang Tarlac kasi 60 kilometers pagkaling kayo dito. Basta 2.5 balik ng Dagupan. Alaminos is 70 kilometers. Okay, mula dun sa Pantalan, magta-travel sila from Seleucia, tapos doon pa lang sila makakarating sa lugar po ng Cyprus. 100 kilometers po yung tatawirin po nilang dagat. Unusual, nakakatakot, siguro, pero sanay na po si Barnabas dyan at si Pablo. Hindi na yan bago para sa kanila dahil sa panahon po nila, ang lugar po ng Salamis o ng Cyprus ay sikat na lugar at hindi po yan isang lugar na parang pastor, mahirap ba siya na puntahan na lugar para sa kanila? Siguro para sa atin mahirap, para sa kanila hindi naman po yan ganon kahirap. Kaya yun po yung kanilang destination. Ang unang destination nila is from Seleucia, babagsak po yan at makakarating po sila ng Cyprus. At ang dadaanan nilang unang-unang lugar ay Salamis.
Okay? Yan po yung kanilang unang-unang dadatnan. Alam niyo ba, ang lugar ng Cyprus sa panahon po natin, dalawang tao ang meron, religion sa lugar na yan. Yung iba ay mga Cyprus mismo at yung kalahati ng community ay galing Turkey. Okay, sa panahon po natin, yung dalawang yan ay nag-aaway ang religion. Yung rule nila sa kanilang pamamahala, yung president ay dapat isang Cyprus. Tapos yung vice president dapat ay Turkish. Okay, taga-Turkey yung vice president. Laging ganun po yung kanilang eleksyon. Pag mag-i-elect sila, ang maglalaban lang sa president ay taga-Cyprus. Okay, Cypriot ang tawag nila. Tapos yung vice president, dapat ito ay isang Turkish. Walang makikialam doon. Okay, yun lang po yung kanilang pinagtatalunan. And then, sa panahon po natin, ang Cyprus ay nahahati sa dalawang religion, Orthodox Christianity at Muslim. Pag binasa niyo ang history, bakit ganon? Dahil daw yan sa pagmimisyon ni Apostol Pablo at ni Barnabas o Bernabe kung bakit yan nagkaroon ng mga Kristiyano. At kalahati ay Muslim dahil nasakop yan one time na mga Turkish at sila'y namahala for 300 years. Kita niyo po yung impact nun, 2,000 years ago, nangyari yon at hanggang ngayon meron. Ang problema, kumukonti na po yung mga mananampalataya sa Cyprus. But anyway, balikan po natin ang paglilingkod po nila. That's the effect na ginawa po nila. Naglakbay sila mga kapatid sa Lucia, tapos darating po sila sa Cyprus. Titigan nyo na ulit yung mapa ninyo. No? Yung isang pangalan at lugar na babanggitin po dyan ay Paphos. Okay, mababanggit po yan mamaya, mababasa natin. Para mamaya wag nyo na pong buksan ulit. Kapag tinignan nyo yung mapa ng Cyprus, magkabilang dulo po yan. Salamis, tapos Paphos. Okay, parang from point to point po yung halos kanilang dadatnan. Ang Paphos ay lugar na kung saan ang kanilang gobernador ay doon po nakatira. Okay, sa lugar na po ng Salamis, ang gobernador ng Roma na naka-assign sa Cyprus ay nakatira sa Paphos. Okay? Balikan niyo na po yung Bible po ninyo para alam niyo lang po yung itsura ng pinag-uusapan at kung ano po yung mga tatalakayin po natin sa mga susunod pang mga linya. Okay, yung lugar po ng Cyprus ay 90 kilometers to 160 kilometers po ang haba. Ang lapad niyan ay 90 kilometers. Yan lang po yung lugar po na yan. Okay, ngayon tutuloy na po natin. Ito yung kanilang destination, Cyprus. Isa sa mga tanong ng mga tao is, why Cyprus? Bakit Cyprus ang kanilang isa sa kanilang pinuntahan na destination? Hindi po natin alam bakit, but ito po yung assumption na meron. Ang assumption, bakit Cyprus? Dahil po si Bernabe o si Barnabas ay taga-Cyprus. Yun po yung kanyang isa sa mga naisip na lugar ay Cyprus. Hindi po ito mga bagong, o sa panahon po natin, may mga ganyan din po mga sistema. Bakit sila nagmimisyon? Alam niyo ba bakit yung naunang nagmisyon sa lugar na to na naging mga Tarem Evangelical Church ay bakit ito ang kanyang napili? Sabi ni Pastor Aquino, Nestor Aquino, siya daw ay taga rito. Dorongan. Okay?
Kaya ang destination niya, nung sila isa-send, gusto niya yung mga tribes, si Pastor Nestor. Kung gusto niyo makaalam pa ng ibang kasaysayan, talk to Brother Roger and Doc Ronald. Pero ayon po sa kanya, ang gusto niyang puntahan ay mga Tarem. Tiga rito siya. Yun ang kanyang burden, to reach his own place. Kaya napasimulan niya ang ministry at pagmimisyon dito po sa mga Tarem at nag-iba-iba ng pangalan. At ang isa sa mahabang pangalan ginamit is mga Tarem Evangelical Church. Kasi, Pastor, pwede ba sa ibang lugar? Pwede naman. No, maraming mga technique in going to a mission. Yung iba pinupuntahan nila ay mga city and then they start a church. Kaya merong city church. Si Tim Sattler ay gustong magmisyon sa Pilipinas at magtayo ng isang simbahan sa Luzon, especially Manila, kasi naniniwala siya na sa Metro Manila ay wala pa daw pastor na nangangaral ng expository. Ayun po yung gusto niyang gawin na target. They want that. Pero yung nag-start ng mga Tarem Evangelical Church at naging Grace Evangelical Church of mga Tarem, ang puso niya ay nasa mga Tarem. Hindi asensadong bayan. Kung 40 years ago, may kalesaw na pa ba, no? 40 years ago, makakatingin ako sa mga matatanda, no? But 20 years ago, walang traffic sa Makatarem. Okay. 22 years ago, walang traffic sa Makatarem. 23 years ago, walang traffic. Kaya naiinis na kayo sa traffic, then we miss the traffic. Yung walang traffic. O kasalanan nung malalaking fast food dyan na tumayo. 4, dati walang traffic. But anyway, yung siguro parehas si Bernabe, Pastor, why not Paul? Mga kapatid, si Bernabe po yung leader ng group at this time. Mag-shift lang yan pag maghihiwalay na po yung dalawa. At this time, si Barnabas o si Bernabe ang leader ng group. Ito ang kanyang choice, Cyprus. Siguro nga dahil bayan niya po yan. It's good to proclaim the word sa bayan mo mismo. Sabi nila, Pastor, hindi kayo irerespeto. Kahit saan po kayo pumunta, hindi kayo irerespeto. Basta word of God ang dala mo, nobody will, siguro pagbibigyan ka, but you're looking for a respect at pakikinggan ka, tapos magpapabaptize lahat yung mga tao, basta-basta. Hindi po ganun ang ministry. Hindi ganun. Kahit po pag nagtuturo kami sa campus, we're allowed to teach. Pagka nakiusap kami, tapos bibigyan kami ng slot, meron kang time to teach, ganitong oras yung allotment mo, you should be done by this. Nandun yung mga bata, totoo, pero hindi naman nakikinig lahat kasi nga hindi kami mga teachers nila. Walang grade yun eh. May kasama nga kami nagtuturo, habang nagtuturo, yung mga bata nakakapit sa barandilya, alam mo yun? Nakakapit sila, hinihintay na lumabas na sila. Sabi ko sa pastor, kung ako yan, hindi makakaganyan mga yan. Ba't siya nagtuturo doon eh? Ba't ganun kalikot yung mga bata when you teach? Kaya kahit saan po kayo pumunta, kahit saan kayo mag-Bible study, kahit po kami, nagtuturo ako sa PNP, nakaupo yung police, nakatayo, minsan sa formation, nakagather po sila. Hindi mo man alam kung nakikinig sila eh. Kahit po pag nagtuturo kami sa opisina, nandun yung mga police, nakaupo, but it doesn't mean that they're listening. Alam mo yun? Tapos nagtuturo kami, papasok labas doon sa office. Kapag naka-formation ka, di mo alam kung nakikinig sila, hinihintay ka lang nilang matapos. This is part of the ministry. Kaya siguro tingin gusto nila, it's my territory, it's my place. Siguro para sa kanya, ito yung pinakasip na place or simpleng lugar na kanyang pupuntahan dahil alam niya kung paano po umiikot at kultura ng mga tao. Ito yung lugar na kung saan sila nangaral. Pero anong dala-dala nila? Anong dala nila? In verse 5,
When they arrived at Salamis, ito naman yung lugar, Salamis. Sinabi ko na sa inyo kanina, pagdating mo sa Cyprus, ang unang destination na mararating mo ay Salamis. O yun po yung kanilang pantalan, o yung port. Pagdating po nila dito, mga kapatid, they proclaimed the word of God. Nangaral sila ng salita ng Diyos. Isan madaling sabihin, no? Pastor, pag nag-mission madali. Alam niyo ba, hindi? Masarap ulit-ulitin pinapanood yung sa lugar namin Kayani, how the ministry started. Sa lugar nila, hindi misyonero ang nangaral ng salita ng Diyos. Alam mo ba yun? Pag pinanood mo yung film, totoo kawawa sila Jim Elliot when they died. But ginamit po ng Diyos yun para ipasok yung kababayan ng mga tribers na ibahagi sa kanila yung salita ng Diyos. Dahil alam niya yung dialekto ng lugar. Kaya pag pinapanood ko yung film, ba't di kaya nila sinama yung babae? Para, alam niyo yun, siya kasi yung key do sa community. But di nila sinama to do the ministry. And di nila alam, Christian na yung babae, na bahagi na siya sa salita ng Diyos ng kapatid ng pilot. And then, alam niyo, key point doon, nagkamalaria yung community. Then, tinulungan sila. Eventually, yung chieftain nila ay nag-request siya sa missionary, sabi niya, alam mo ba, paano natin gusto mong may maturo ko sa mga yan yung salita ng Diyos? Turuan mo kaming magbunot ng ngipin. Alam ko po, hindi naman ganun kalegal yun, kasi wala naman manghuhuli sa kanila sa tribes. Nag-aral yung pastor ng 2 years para magbunot lang ng ngipin, tapos umuwi siya sa tribe, tinuruan sila how to do it. Tapos, sabi niya, kapag masakit ang ngipin yan, pupunta yan sa amin. Walang magagawa sa buhay yan. At pagbubunutan namin ng ngipin, isi-share namin yung gospel. Wala rin siya makagawa kasi nakanganga lang siya eh. Makikinig lang yun, sabi niya. Pero may namatay na 4 na misyonero bago mapasimulan yung malaking ministry. Isa nakala lang ba? Pasal padali? No. Pero ito yung ginagawa nila. They proclaim the word na maintindihan ng mga tao. Ito yung destination sila. Paborito po ito ng mga manggagawa ng Diyos ng mga Hudyo. Ang first destination nila sa mga lugar ay sinagoga. Tingnan niyo mga kapatid, hindi isang sinagoga ang pinuntahan. Ang nakalagay, synagogues of the Jews. Ibig sabihin, maraming Hudyo na nandiyan at para magtayo sila ng maraming sinagoga. Mukhang maraming mga Hudyo dyan sa lugar at mukhang hindi lang ito lugar ng Salamis. Halos lugar po yan ng buong Cyprus. Kasi kung Salamis lang, isang sinagog lang ang itatayo, but they went through all. Marami sila sinagogang napuntahan, ibig sabihin maraming lugar po ito. Kaya huwag kayong magtaka pagdating natin kay John Mark. Don't simply judge him. Ang kapatid, they went to synagogues. Maraming mga sinagoga, maraming mga Hudyo ang kanilang first destination. Meron silang assistant, si John. At binanggit naman sa atin kung sino si John sa chapter 12. Kaya meron siyang key point para doon. Sa chapter 12 ng Acts, verse 25, sabi niya, And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had completed their service, bringing with them John, whose other name was Mark. Ito yung kasama nila. At si John Mark, siya ang anak ng babae na may-ari doon sa malaking bahay na kung saan si Pedro ay kumatok at merong isang babae na si Roda na nataranta at sinabi niya si Pedro ay nasa labas. Yung bahay na yun na malaki, pag-aari po nila John Mark. Malinaw?
Ngayon si John Mark ay sinama nila o sumama sa kanila pagbalik nila sa Antioch. And then sa Antioch, isinend sila for a mission at binitbit nitong dalawang magkaibigan ang isang batang si John Mark. Ibig sabihin dito, batang-bata is, sa kanilang mga definition, mga bata pa yan, but hindi po yan bata na minor. He's above that. Pero, hindi smooth sailing ang ministry. In verse 6, there is a persecution. Sabi na, when they had gone through the whole land as far as Paphos. Okay, from Salamis, from pantalan ng Salamis, pupunta sila doon sa kabilang dulo ng island ng Cyprus. Doon sila sa Paphos. Nandun naman sa lugar na yun ang proconsul ng lugar ng Cyprus na under sa Rome, si Sergius Paulus. Doon siya nakatira. Okay, yun ang kanyang capital na lugar. Pero ang sabi ng Bible, ang paglalagay po ni Dr. Lucas, naikot na nila ang buong isla. O hindi po ito isla na isa lang ang tao na nandoon o isang tribo lang ang nandoon. Ano po, hindi po siya ganun. Advance ang lugar nila, pangatlo po yan sa isang sikat na lugar na sakop po ng Cyprus. Pagdating nila, mga kapatid, meron silang na-encounter is a magician. Okay? By the way, before I move on, si John Mark ay pinsan ni Bernabe ayon sa Colossians chapter 4 verse 10. Colossians 4 verse 10, basahin niyo na lang po sa inyo mga sariling oras. Si Bernabe at si John Mark ay magpinsan, ayon po kay Apostol Pablo mismo. Okay, sa kanila pong pang-aaral, aabot sila sa Paphos, at sa Paphos, nandoon ang lugar o tahanan ni Sergius Paulus na proconsul ng Cyprus. Ang pangalan ng magikero ay si Bar Jesus. Pag sinabing Bar Jesus, nakita niyo yung Bar, thus Jesus means Son of Jesus. Kaya common name po yung Jesus noon. Ibig sabihin ng pangalan niya ay anak ng tagapagligtas. Yung magician, mga kapatid, is not the appropriate word na dapat ginagamit. Ang karaniwang ginagamit sana dyan ay sorcerer. Okay? Mas maganda yung sorcerer kaysa sa magician kasi yung magician ay nagbibigay siya ng wrong connotation. Hindi po ito magician na nawawala yung baraha o yung baraha lumalabas sa bibig o pumapasok yung lapis sa tenga, lumalabas sa kabilang tenga o pinapasok na yung lapis sa ilong, lalabas sa kabila, etc. etc. Hindi po ganun ito. Pag sinabing magician or sorcerer, ito yung mga nagbabasa ng mga bituin. Okay? Mga manggagamot na mga mangkepweng kung nanaisin po ninyo sabihin. Mga karaniwan pag ganito sa mga unang panahon, mga advisor po yan ng mga namamahala sa bayan. Ang idea ng sorcerer o yung mga nagbabasa ng bituin, naalala niyo yung mga magay na bumisita sa ating Panginoong Jesucristo nung siya'y baby, kung tawagin ng Pilipino ay 3 haring mago, wherein ang nakalagay sa Biblia ay mga matatalino o pantas. Halimbawa po sila na mga nagbabasa ng mga bituin. Ang idea sa kanila ay mga sorcerer. Itong malungkot na bagay, ang taong ito ay isang Hudyo na kung saan hindi niya dapat ginagawa ang ganitong mga bagay. Dahil ayon sa aklat po ng Deuteronomy chapter 18, samahan niyo po ako sandali. Deuteronomio chapter 18 sa Old Testament. Chapter 18 verse 9, bawal ang kanyang ginagawa kahit sa kanyang pananampalataya.
Deuteronomy 18 verse 9. When you come into the land that the Lord your God is giving you, you should not learn to follow the abominable practices of those nations. Verse 10. There shall not be found among you anyone who burns his sons or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortunes or interpret omens or a sorcerer or a charmer or a medium or a necromancer or one who inquires of the dead. For whoever does these things is an abomination to the Lord. And because of these abominations, the Lord your God is driving them out before you. O, nandyan po yun, sorcery. Bawal ang sorcerer, bawal ang nag-i-interpret ng omens, bawal ang manghuhula, o nasasaniban, parang sa espiritista, bawal. Malinaw ang pagkakalagay ng Biblia. Okay, lahat daw yan ay abomination o karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Balikan niyo na po ang Acts. Ibig sabihin, itong si Bar Jesus na isang Hudyo, hindi niya dapat ginagawa yan kasi siya ay Hudyo. Yung palang mali na siya. Kaya yung practice na yung mga kapatid should not be done. Kaya ang pagkakalagay naman ni Lucas, siya ay isang false prophet. Ganda pa naman ang pangalan, Bar Jesus, anak ng tagapagligtas. As we move on, he was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. Anong gagawin mo kung ikaw ang advisor ng king? Alam mo, itong ginagawa mo ay hindi tama, and then merong darating na magtuturo ng salita ng Diyos. At kapag naniwala ang proconsul na si Sergius Paulus, mawawalan siya ng trabaho. Hindi ito isang simple na, pastor. The devil is simply, ang demonyo ay simply lalaban. Yes, yun po yung main movement ng demonyo na gagamitin niya si Bar Jesus para guluhin sila. Idililigtas din po niya yung kanyang kabuhayan dahil mawawala siya sa poder ni Sergius Paulus. At pag nawalan siya ng trabaho, paano na siya? It's just simply protecting his work at yung kanyang kabuhayan. At siyempre, ginagamit po siya ng diablo. Kaya sabi ko sa inyo, walang madali na pagmiministeryo. Pero, kakaiba si Sergius Paulus. Isa daw siyang matalinong tao at gusto niya silang marinig kung ano ang kanilang tinuturo patungkol sa salita ng Diyos. Hindi pahuhuli si Bar Jesus. Verse 8. But Elimas, yun yung dalawa yung pangalan. No? Si Elimas, siya rin po si Bar Jesus, the magician ang tawag. Ang ibig sabihin ng Elimas, the magician. Gano'n lang po kasimple yun. Okay, the magician. Kaya sabi din po ni Apostol Pablo, ni Dr. Lucas, kung bakit naglagay po siya ng parenthesis. Oppose them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Ito po yung mga nangyayari. When you do the ministry, mayroong mga persecution. Iba-iba yung itsura. It's either on the religious part, it's either baka may mangyari sa kanilang community kaya pinagbabawal. Kaya kung naalala niyo yung awitin, I have decided to follow Jesus. Kung bakit ginawa nung chieftain nila na papatayin yung mga Christians o yung pamilyang naging Kristiyano, kasi nagkakaroon ng kaguluhan sa kanyang community. Kaya nangyari yung pagpatay doon sa mga mananampalataya. But this time,
si Elimas o si Bar-Jesus ayaw niyang makuha ni Apostol Pablo at ni Bernabe yung proconsul, baka siya, si Elimas o si Bar-Jesus, makick out doon sa kanyang pagkakalagay bilang advisor ng proconsul. Siyempre, trabaho po ito ng Satanas. Guguluhin at guguluhin ang ministry. But in verse 8, or verse 9, but Saul, who was so-called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "You son of the devil, you enemy of the righteous, of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight path of the Lord?" Mga kapatid, Hudyo to, no? Dapat siya nga yung unang makikipagdiskusyon para magkaroon ng maintindihan mismo ang ating Panginoong Jesucristo kung totoo at hindi. Pero, ganito siya. Siya pa yung kumakalaban. Punong-puno siya ng pandaraya. Yung tamang daan ay kanya sinasalangsang. Kaya ito po yung nangyari sa verse 11. Now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately, mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Merong mga radikal na mga bagay na ginagawa in mission. Hindi ito pwedeng pababayaan lang. But sometimes, radical things should be done. At ito po yung ginawa ni Pablo. Mga kapatid, si Pablo po yung gumagawa niyan, ha? Siguro si Bernabe, hindi po tayo. Pastor, pwede ko bang panalangin mawala yan? Yes. Panalangin ko na lang, Pastor, mawawala na yan sa kaguluhan para walang magulo. Pwede naman. At siyempre, ang gusto natin, ma-born again yung tao. Yun ang ating first desire. Pero pag ganito yung kaguluhan, mga kapatid, Pastor, pwede ko bang ipanalangin mawala? Yes, why not? Pwede naman. Pero anong result nito? There's a persecution, there is the preaching of the word, there is the persecution, and the hand of the Lord was upon it. In verse 12, yung pinakaayaw na mangyari ni Elimas, then the proconsul believed when he saw what had occurred. So he was astonished at the teaching of the Lord. Mga kapatid, tandaan niyo yung dalawang bagay. Pastor, nasiba siya dahil sa pangyayari. Nakatulong lang po yun. Pero ito yung unang binigyan pansin po ni Dr. Lucas. Then the proconsul believed. Sa alin? Doon mga sinabi ni Paul at Bernabe, nung pinagpaliwanag sila, ikalawa, siya ay namangha sa turo ng Panginoon. Hindi ba binanggit, namangha siya sa milagrong nangyari? Parang hindi naman eh. Ang binigyan po niya ng diin ni Dr. Lucas, belief and astonished at the teaching of the Lord. Kaya mga kapatid, mission is not simple. Hindi po madali. May mga persecution na darating. Kung nagbabahagi tayo, mababalahura ka o may sasabi sila ng hindi maganda. But that, hindi ibig sabihin na hindi tayo magtutuloy sa ministry. Hindi ibig sabihin na hindi tayo magbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin mag-i-stop tayo. Noon ayaw ako magturo sa pulis kasi galit ako sa pulis. Ayaw ko yung pulis. Gusto ko sila pumuntang impyerno. Pag tinatanong ako, ba't ayaw mo magturo sa pulis? Gusto ko sila pumunta ng impyerno eh. Brutal ba? Basta galit ako sa pulis. Ang malaran dahilan ko bakit galit ako sa pulis. May masama akong karanasan with PNP. Kaya lang, hindi naman ganun kasi yung calling ng mga mananampalataya is we share the gospel to them.
Kahit ginagamit lang tayo, pastor, ginagamit lang yung pastor para magturo sa pulis. Yes, that's true. Para lang meron silang religion part, pinapagturo po yung pastor. Hindi dahil gusto nila nandun yung mga pastor. Sa PNP ng mga tarem, from Monday to o Tuesday to Saturday, pastor ang nagtuturo. Sa Sunday, Muslim. Sang imam ng mga tarem. Bakit? Walang available na pastor para doon. Pero para meron silang picture para doon at report na merong religious na nangyayari para sa mga PNP. They do that. Pastor, ginagamit lang ang mga pastor. Yes. Pero kailan nila maririnig ang salita ng Diyos? Kailan? Ginagamit ang pastor para may pa-picture sila. Pero ito naman sa side ng pastor, ginagamit namin yon para maabot sila. Gamitan lang naman. Tama ba? Ginagamit ang pastor para masabi na may religious activity yung PNP. Pero, pagkakataon din po namin yon para magbahagi sa kanila. Kaya, maliit yung chance? Yes. Malaki ang chance? Pwede. Maliit man o malaki. Gamitin ang lahat ng oportunidad para may bahagi ang salita ng Diyos. Paikli ng paikli yung time. Dati, I am allowed to do 1 hour. Ngayon, nasa formation ako. Ang allowed na lang sa akin is about 5 to 10 minutes. Kasi magmi-meeting pa sila pagkatapos ko. Mag-uusap-usap pa yung police pagkatapos ko. Pero ano yung gagawin ko? Hahayaan ko yung imam na magturo na lang? Hahayaan ko ba na yung mga mali-mali turo mangaral? May chance ako eh. I will do it. Mga kapatid, merong mga persecution when we do the ministry. Huwag tayong titigil. Magpatuloy po tayo. Pastor, we have a small chance. Si Jonah, 8 words. Nasibang buong city. Tayo. Baka meron din kayong mga chance. Kung saan kayo nandun, sa inyong mga trabaho, saan man kayo nandun, use every opportunity. Pag-isip po tayo. Ipanalangin natin, Pastor, hindi ko alam ang aking gagawin. Matalangin tayo. Panginoon, tulungan mo ako. Paano ko magagawa ito? Bigyan mo ako ng talino. Paano ko may babahagi ang iyong mga salita? It doesn't mean it's a Bible study. It's either a small talk o isang maliit na usapan. No? Pag-usapan ang salita ng Diyos, baka that is good enough to start a conversation. Manalangin tayo. Tulungan mo ako, Panginoon, paano mangyayari ang mga bagay na to? Hindi po lahat na mayroong malalaking oportunidad. Sa mga army sa Calomboyan Sur, we have 1 hour and more. Bakit? Kasi nandun lang sila eh. Wala silang formation doon para hintayin mo sila magkagulo. Nandun sila at ibibigay sa iyo yung mga tao na gusto makinig. Kapag gusto mo magturo ka. Nandun lang naman sila. Hindi po kamukha sa PNP ang gulo-gulo. Pero doon we have the chance. But di mo alam kung nakaupo sila doon o hinihintay ka lang matapos. Pero malaki man o malaki yung chance na binibigay po ng Diyos. Let's do it. Alangin po natin na maggamit po tayo sa ministeryo ng Diyos. Kahit mayroong persecution ng kung alin mang mga bagay. Manalangin po tayo. Amen, Diyos. Kita po natin how Paul stand. Paano si Bernabe nangaral lang inyong mga salita. Inikot nila ang buong Cyprus. Hindi siya maliit na lugar. Pero pinuntahan nila lahat ng mga sinagoga para makapangaral ng inyong mga salita dahil ito yung unang-unang listener nila na maaaring makinig ng inyong mga salita. Tulungan niyo rin kami, aming Diyos, sa mga oportunidad na pwedeng magkaroon kami
Tulungan nyo kami na ang inyong mga salita ay amin pong maipangaral. Bigyan kami ng talino. Bigyan kami ng passion na kahit ang merong mga persecution, it won't stop us from sharing the gospel. Bagkus ito ay patuloy na mag-udyok sa amin na lalo po namin ipangaral ang inyong mga salita. Na magawa po namin ang mga responsibilidad ayon sa inyong mga kagustuhan. Maabot po ang mga hinirang at kaligtasan ay kanila ding matamasa. Ano man po yung sirkumstansya na meron, magamit po ang lahat ng pagkakataon na mga salita po ninyo ay aming maibahagi. Dalangin at hiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo.